So yun mga boss, ito yung project natin ngayong araw. Bali, meron tayong full sleeve wrap around na custom design mga buddy. So ang request ng ating bossing, meron tayong lapu-lapu rito. Tapos meron tayong sinag ng araw. And then sa baba mga buddy, meron tayong Philippine Eagle. And then dito sa bandang gitna niyan mga buddy, is meron tayo dyan family portrait mga buddy na silhouette lang. And then, yung ating gagamitin background mga buddy, yun na nga po, Polynesian mga buddy. So, ito po ay parang Filipino team inspired mga buddy. So, grabe ang tibay ng ating boss dito pag natapos ito. At itong project na ito mga buddy, ay kukunin natin ng 3 araw. So, para sa ating unang session mga buddy, target natin lahat na itong ating stencil mga buddy is magawa na natin para kinabukasan is puro poly na lamang po yung ating gagawin. At ito request ng bossing natin from Seattle, Washington. yes, shout out bossing. Shoutout sa mga kaibigan ko dyan sa Seattle, Washington. Ayun, kasi mga boss. Thank you so much sa lubong bossing ha. Oo, walang problema yun. Nice. So muli, ang project natin ay isang custom design na black and gray. At game na tayo. Mandirigmang Pilipino, kapag sinakop mo ang baybayin namin, matitikman mo ang buhos ng aming galing. Buot ng Mandirigmang Pilipino. So yun mga boss, para sa ating unang session, kung mapapansin nyo, yung ating ginawang stencil ay isang buo kagad. So dito mga buddy, kapag sinimulan natin sa itaas, possible kasi mga buddy, is mabura po yung ating stencil. Kaya ang ginawa natin diskarte, mula sa baba, pataas po. Para na sa ganun mga buddy, is maiwasan natin yung pagbura ng ating mga stencil. Dito mga pade, napakaganda at napakatigas po ng napiling design ng ating bossing. At hoping tayo mga pade, no, na sa susunod na panahon is makakuha pa tayo o makagawa pa tayo ng mga ganitong klase ng pyesa. Ito nga po yung mga nakaka-inspire talaga mga pade kasi dito sinasalarawan nito yung pagiging Pilipino natin. So yun, good day mga pade at panibagong araw na naman. Nandito na tayo sa ating day 2. Na kung saan si lapu-lapu na po yung ating ginagawa. Kung mapapansin nyo mga padino, yung stencil natin na ginagamit ngayon, ito pa po yung kahapon na idinikit natin. Good thing lang talaga mga patis, napakatibay po ng ating stencil na ginamit, pati yung ating stencil zero na rin po. So dito mga pati, nakakatuwa lang din po sa ating bossing kasi talagang ang pinili kong piyesa ay si lapu-lapu na kung saan mga pati, isa nga po ito sa matatawag nating mga sinaunang bayani na talagang nagtanggol dito sa atin sa Pilipinas. Sa totoo lang mga pati, no, hindi lang ito yung unang piyesa na ginawa natin itong si lapu-lapu. Sa lahat ng pagkakataon mga kapatid, napapaisip tuloy ako kung sino nga ba si Lapu-Lapu at ano nangyayari sa nakaraan. Gaya nga po ng mga nabanggit ko sa nakaraang video ko mga kapatid, no? Na kung meron akong babalik ang panahon, ito nga po yung panahon ni Lapu-Lapu na kung saan gusto ko sana makita kung paano niya pinagtanggol itong bayang Pilipinas. Si Lapu-Lapu ay isang dato ng Mactan, isang isla sa Cebu sa Pilipinas. Siya ay kilala sa kanyang katapangan at liderato. Noong Abril 27, 1521, dumating si Ferdinand Magellan, isang Portuhes na eksplorador, sa Mactan kasama ang kanyang mga sundalo. Hiniling ni Magellan kay Lapu-Lapu na sumuko at tanggapin ang Kristyanismo, ngunit tumanggi si Lapu-Lapu. Ang labanan ay naganap at si Magellan ay napatay ng mga sundalo ni Lapu-Lapu. Si Lapu-Lapu ay itinuturing na isang bayani sa Pilipinas dahil sa kanyang katapangan at pagtatanggol sa kanyang lupain. Ang lungsod ng Lapu-Lapu sa Cebu ay pinangalanan sa kanyang karangalan. Sa buhangin ng Cebu kahumakbang, sa dugo namin kayo mangi kalalangoy. So yung mga boss, nandito na tayo sa ating day 3. Ito na yung ating pang-final session mga kapatid. So dito, ito po yung gawa natin sa kanya kahapon, katulad yan. Nawala na po yung pamumula. So ganyan po talaga ang nangyayari pag black and gray. Sa simula is namumula siya and then kinabukasan, pag napagpahinga na siya, nawawala na po yung kanyang pamumula. So dito mga kapatid, kung mapapansin nyo, no, itong part na to, medyo matigas na. Lalo dito sa siko mga kapatid. So yan. Ibig sabihin yan mga kapatid is magana po yung balat ng ating bossing. So medyo sensitibo na rin po yan tatuan mga kapatid. Medyo masakit na rin po talaga pati support na yan. So, paano nga ba nangyayari yan? Gawa yan mga kapatid ng sa session, alam mo, 3 araw, tapos syempre trauma po yung balat natin.
Kaya normal po talaga na nagre-react yung balat natin na katulad yan, na namamaga siya. So, iba-iba rin po kasi ang estado ng balat ng bawat tao, mga pade. Yung sakit na yon, habang ginagawa lang po kasi talaga siya, mga pade. So, ibig sabihin, during session, doon pa lang talaga nararamdaman ng sakit. Pero after naman po ng session, mga pade, syempre, dahil alam mo na, sa sarili mo na hindi ka natutusukin pa ulit, kaya nawawala na po doon yung sakit. Ang naiiwan na lang talaga, mga pade, syempre yung experience na tinanggap ninyo sa loob ng 3 araw. Di ba, bossing? Oo, masakit talaga eh. Kasi yung sa mindset ko, na kaya-kayanin ko hanggang matapos, yun lang. ng mandirigmang Pilipino. Tumaong ang bakal, nagdayo, cruising. So yung mga boss, ito yung ating finished product ngayong araw. Grabe po ang tibay ng ating bossing. 3 araw po ito, mga pade, na sunod-sunod, mga pade, ha. Para sa ating unang session, ito po muna kanyang agila, tapos itong kanilang family portrait, and then yung ibang piraso ng Polynesian na ginawa natin. Para naman po sa ating day 2, syempre walang iba, si Richard Gutierrez. Ay, lapu-lapu pala, mga pade. Grabe naman yan ang tikas, oh. Grabe, mga boss, ang ganda. And then, para sa ating pangatlong session, mga pade, ito naman po kanyang ilalim. So, ayan. So, nabuo na po natin yung project ng ating bossing sa loob lamang po ng 3 araw. So, ayan mga pade, no? Katulad niyan, 3 araw po yung project na to. Mas maganda po talaga na nabibigyan natin ng panahon yung ating mga project na pinapagawa. Alam ko po na medyo limitado lamang po yung bakasyon nyo dito sa Pilipinas, pero kung tutusin mga pade, no? Mas maganda talaga nabibigyan natin ng panahon to. Nang sa ganun na hindi rin po nararush yung mga artists. Pero syempre, gagawin pa rin naman ng artist yan. Kung sakasakali naman po na yun lang talaga yung available na araw ninyo, diskarte na po ng artist yan. Pero para sa atin mga pade, kung gusto nyo ng ganyang klase ng tattoo mga pade, bigyan nyo rin po sana ng sapat na panahon. So bossing, ano masasabi natin? A solid bossing. Dale? Dali. Nabos mo yung lakas mo? O boss. Boss, pero parang balita ko, umirit ka pa ng isa dun, no? Sa taas. Meron pa. Pang-last na Very last. Oo. Ay, sorry. Solid bossing. Yun, kasama boss. Thank you. Mandirigma